parang hinahati yung energy ng tao. Kaya nga yung mga ibang tao, pag andun sa place yun, parang nabibiyak yung ulo nila. Nagmamigraine sila. Kasi nasa-split yung energy nila. Kasi napakalakas. So ngayon, yung observation ng ibang mga practitioner sa Vastu, kasama na yun yung Feng Shui, is pag na-place ka, or pumasok ka sa isang place na may malakas yung geopathic stress, nag-i-increase yung pulse rate mo or nagkakaroon ka ng palpitation. Pero pag umalis ka naman sa place, nagno-normal yung pulse rate mo. Okay. So, tapos, yung place, malinis na malinis. Pero parang may amoy. Kung hanapin mo, hindi mo rin makita. Pero may amoy. Yung isa dyan is, malamig yung floor niya. Kaya parang kung positive yung energy ng place, warm. Hindi naman mainit. Warm lang siya. Yung parang comfortable yung body, ang katawan mo sa place. Kaya nga yung technique ng ibang mga practitioner is pag pumasok sila, malalaman nila kasi comfortable yung body sa energy ng place. Pero pag parang may mga sharp objects, parang naiipit ka, dinidiscourage yung place na yun. Lalo na pag tumatay yung balahibo, may natatakot ka. Parang sabi nila may ghost daw. Okay, yung isa, yung curious is pag yung aso nakalocate siya sa malapit sa geopathic stress, lagi siyang kumakahol sa gabi. Tapos, yung dyan, is yung bees, bubuyog, at saka yung anay, binabahaya niya yung place na kung saan may geopathic stress. So, problema dyan is kung yung geopathic stress na place na yan, may geopathic stress is poste ng bahay mo. So, hindi mo pwedeng tanggalin. So, sa mga practitioner, alam na nila kung ano yung psychological consequence nun. Na isa sa mga members ng family, most likely, magkaroon ng crisis. Kasi yung placement ng mga members ng family sa bahay, importante yun. No, ngayon, pag nasira yung isa na place na yon na nagno-nurture ng energy ng tao, ibig sabihin, warning sign yun na after a few weeks or 2 weeks, isang buwan, magkakaroon ng alteration yung maybe yung psychological aspect ng tao, physiological niya, or maybe sa occupation niya, sa work niya, o baka madisgrasya siya. So, warning yun. May isang study rin sa psychology, which hindi ito familiar na study, na yung mga bagay, yung mga things sa loob ng bahay natin, especially yung pinaka-paborito natin, indicator yan ng isa sa yung strength ng mind natin. So, the more na-attach ka sa isang bagay, maapektuhan, the more na indicator yan ng pag-alter ng consciousness mo. Kaya may kasabihan minsan na, buhok yata o ngipin, nilalagay sa tanim. Tapos pag strong yung parang ganun yung effect or mamamatay. So, ganun din yan. Kasi, na-discover ng psychology na ganun pala yung Pero parang hindi popular na to kasi kahit sa mga schools hindi pa to in-explain. Very specialized.